Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ikalimang module ng Filipino 8, ang panapanahong panitikan ng Pilipinas. Noong nakaraang markahan ay tinalakay natin ang una hanggang ikaapat na module na tumalakay sa mga panitikan ng panahon ng katutubo, panahon ng mga Espanyol, at panahon ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Ngayon naman sa ikalimang module ay talakayin natin ang panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sa pananakop ng mga Amerikano, nadatnan nila sa Pilipinas ang mayaman ng anyo ng panitikan. Bakit sinabing mayaman? Kasi nakita natin, di ba, yung pag-unlad ng panulaan at saka yung pag-unlad ng pasalaysay na panitikan noong panahon ng mga Kastila ay nakita natin na talaga namang umusbong o umunlad dahil sa iba't ibang anyo pang panitikan na dala ng mga Espanyol na may kinalaman karamihan sa mga relihiyon. Hindi napigil bagkus lalo pang umunlad ang panitikan sapagkat naging bukas sa lahat ang mga ito dahil bukas sa lahat ang access ng edukasyon. So siguro isa sa pinakamalaking kontribusyon ng mga Amerikano sa atin ay yung pagbibigay ng pantay na karapatan sa pagtatamo ng edukasyon. Kasi noon, nung panahon ng mga Kastila, yung mga ilustrado o aristokrato lamang yung may karapatang mag-aral, lalo na sa mga universidad at mga paaralan. Pero kasi halimbawa noon, pagka ikaw ay mahirap, doon ka lang sa paaralan sa ilalim ng simbahan mag-aaral o kaya ay hindi ka unabis mag-aaral. Pero nung panahon ng mga Amerikano, nabuksan yung access ng edukasyon para sa lahat. Kaya pansin niyo yung mga lolo't lola natin o yung mga matatanda na ngayon, yung naabutan pa yung mga Amerikano, masanay sila o kahit grade 1, grade 2, grade 3 lang natapos nila, matata sila mag-Ingles o magaling sila mag-Ingles. So, isa yun sa mga naging contribution o malaking contribution ng mga Amerikano. Sa panahong ito ay lalong dumami ang umaakda sa wikang Tagalog, maging sa mga wika sa iba pang lalawigan ng Pilipinas. Napahintulutan ding mailabas ang mga akdang pinagbabawal na ilabas noong panahon ng mga Espanyol. Lalong-lalo na yung mga akda na lumalaban sa mga Espanyol. So ngayon, nung panahon ng mga Amerikano, nailabas itong mga akdang ito. Sa module na ito ay tatalakay ng isa sa mga bagong usbong na panitikan mula sa panahon ng mga Amerikano. Ito yung tinatawag na balagtasan. Mula noon hanggang ngayon, naging malaki na ang papel ng balagtasan sa buong bansa bilang isang anyo ng pagtatalong patula. Katunayan, nagkaroon pa ito ng ibang version tulad ng Bukanigan, o sa ibang spell, letter C ang Bukanigan, ano? Kasi galing yan kay Pedro Bucanig ng isa sa mga forerunners o isa sa mga tagapanguna sa pagsulat ng panitikan sa wikang Iloco, at ang Crisotan galing kay Juan Crisostomo Soto na galing naman o mula naman sa Pampanga. Okay, ito yung pagtatalong patula ng mga Kapampangan. So tatalakayin din sa module na ito ang paggamit ng mga panandang salita para sa mga pahayag ng makatotohanan o ibinase naman sa opinion. So pagkatapos natin talakayin yung balagtasan, tatalakayin naman natin kailan ba natin masasabi na isang pahayag ay katotohanan at kailan naman natin masasabi na ito ay opinion. Okay. So talakayin natin yung panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. So nagsimulang mapasa kamay ng mga Amerikano ang Pilipinas noong 1899 kung saan formal na inilipat ng mga Kastila ang pamamahala ng bansa sa mga Amerikano sa pamamagitan ng kasunduang naganap sa Paris o yung tinatawag na Treaty of Paris. Hindi ito nangangahulugan ng kalayaan para sa mga Pilipino. Bakit? Kasi ipinasa lang ng mga Kastila yung pananakop, pinagbili tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano. So hindi ito naging kalayaan kundi tinawag lang na bagong mananakop kasi ngayon ay under na tayo sa mga Amerikano. Ang pagdating ng mga Amerikano sa bansa ay nagdulot ng malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon. So mas naging bukas ang mga Amerikano sa pagbibigay ng edukasyon sa mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng mga Thomasites. So mga Thomasites yung mga sundalo na nagsilbing mga guro ng mga Pilipino. Bakit sila tinawag na Thomasites? Kasi dala-dala sila ng isang barko na ang pangalan ay SS Thomas. So, tinawag silang Thomasites kasi sila yung mga militar na nagturo sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ang mga akdang pampanikan na naisulat at nailimbag ng panahong ito ay binibigyan ng layang makapagpahayag tunay ng tunay na pangyayari hinggil sa iba't ibang paksa at nagkaroon sila ng pagkakataong makapagbasa ng iba't ibang uri ng ng aklat na gumising pang lalo sa nag-aalab nilang damdaming makabayan. So, ibig sabihin dahil sa nasimulan na nung panahon ng himagsikan yung pagpapublish ng mga akda na gumigising lalo at nagpapaalab sa kanilang damdaming makabayan,
lalo pang napaunlad o napalaganap yung mga akdang may ganitong tema noong panahon ng mga Amerikano. So lalong tumatag, lalong lumaganap kasi nga wala namang ipinagbabawal yung mga Amerikano noon. So lahat ay napapublish at lahat ay ah, nababasa. Anumang uri ng aktang inilabas noong panahong iyon tulad ng tula, dula, nobela at maikling katha, ang damdaming makabayan daw ay di nawawala bagkus at mahigpit na binigyang poon. So ibig sabihin nananatili pa rin yung mga paksa na tumatalakay sa damdaming makabayan. So hindi mawawala daw bagkus ay binibigyan palalo ng poon. Dahil siguro ito yung na-preempt o ito yung hindi na isulat noong panahon ah, ng mga Kastila. Kaya naman ito yung isa sa mga naging paksa noong panahon ng mga Amerikano. So dahil muling nakamit ng mga Pilipino ang kalayaang magpahayag, so lalong dumami ang humawak ng pluma upang ipahayag at padama ang damdaming sumasa puso ng bawat isa. So mas maraming na-encourage o nahikayat na magsulat ng mga temang makabayan. So dumami na rin yung mga writer. Actually, hindi lang mga lalaking writer, kundi dito na rin nagpasimula sa panahon ng mga Amerikano yung pagkakaroon ng ilang mga babaeng manunulat at napakinggan na rin yung karapatan ng mga kababaihan na dati nung panahon ng mga Kastila ay hindi napapakinggan. Bakit? Dahil ang mga babae noon sa inseptong kanluranin ay sa bahay lamang. So yun pa rin yung konsepto, nakakaon sila sa bahay. So, pero kasi nung panahon ng mga Amerikano, nabigyan ng chance yung mga babaeng mag-aral, nabigyan ng chance yung mga babae na maging guro o magkaroon ng profesyon. Okay. So isa na nga din yung pagsusulat. Okay. Sa panahon ito, naging mabunga ang panitikang Tagalog kaya ang pagsusulat ay ginampanan pa rin ng mga kababaihan. So, sinabi ko na yun kanina nga. Okay. So, ngayon talakayin natin ano ba yung tinatawag nating balagtasan at saan ba ito nagmula? Siyempre, kung tinignan natin yung balagtasan, so nilagyan lang ng panlaping-an, mula ito kay Balagtas o kay Francisco Balagtas. Okay, so, sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay naging malakas ang hila ng tanghalan. So sa panahong ito, lumutang ang tulang pandula na balagtasan at naging lubhang popular at karaniwan. So dahil noon sobrang popular ng teatro, siguro wala pang television noon, okay, mga pagtatanghal, isa daw sa mga nakaagaw ng atensyon ng mga Pilipino noon ay yung balagtasan. Okay. Naging popular daw ito at naging karaniwan. Ibig sabihin, naging parang tuwing may event, may balagtasan. Okay. Dumami ang nagkaroon ng interes at maging sa radyo ito'y mapapakinggan o napapakinggan. So ang balagtasan ng isang masining na pagtatalong patula na karaniwang ginaganap sa tanghalan. So, ito'y tagisan ng mga katwiran na masining at matulaing paraan. So, pansinin natin yung katangian ng balagtasan, no? Masining ng pagtatalong patula. So, hindi lamang kabud pagtatalo, hindi agad pagpapalitan ng argumento, kundi narito yung elemento ng kasiningan. Ibig sabihin, doon yung elemento ng panitikan. So, hindi lang din pasalaysay na pagtatalo kasi pwede tayong magtalo, di ba, sa mga argument natin. Pagpasalaysay, ang tawag natin doon ay debate. So ito ay pagtatalong patula. Ibig sabihin, nasa berso ang pagtatalo. Okay. So ito'y tagisan ng mga katwiran. So hindi lang basta pagtatalo, kundi ito ay paligsahan o tagisan ng mga katwiran o mga argumento sa masinig at matulaing paraan. So nagmula ito sa pangalan ni Balagtas bilang parangal sa sinsilang Panginay o yung Swan o Panginay sa Bulacan. So malaki kasi yung kontribusyon ni Balagtas lalo na sa panulaang Tagalog at doon din naging sikat o naging popular ang Bulacan. So kung bakit siya naging Swan o Panginay, tatalakayin natin yan sa fourth quarter dahil tatalakayin natin sa isa sa mga module natin doon ang mismong talambuhay ni Francisco Balagtas. Ang kauna-unang balagtasan daw ay ginanap noong Oktubre, ika-6 ng Abril 1924 sa Tanghalang Instituto de Mujeres sa Tondo, Manila. So ang unang mambabalagtas daw, bakit Abril 6? Kasi malapit ito sa birthday ni Francisco Balagtas. Ang birthday ni Francisco Balagtas ay April 2. So isa sa mga paraan ng paggunita ay yung pagsasagawa ng balagtasan. So, ang una daw mga mambabalagtas ay si Jose Corazon de Jesus o tinatawag na sa kanyang pen name na Jose Matute o Sahisag Panulat at si Florentino Colliantes o si Kuntil Butil sa kanyang panulat. So, ang paksang pinagtalunan daw noon ay ang bulaklak ng lahing kalinis-linisan. So, actually, hanggang ngayon mababasa pa rin natin itong bulaklak ng lahing kalinis-linisan. So, si Batute ang tumayong paro-paro at si Colliantes naman ang bubuyog samantalang si Sofia Enriquez o binibining Sofia Enriquez ang tumayong kampupot. So si Lope K. Santos naman ang tumayong lakandiwa. So
noon may binabanggitan dito yung role na ginagampanan ng mga tauhan sa balagtasan. So ang balagtasan daw ay binubuo ng tatlong manunula. Basically tatlo. Pero sa ibang lugar, may ginatawag na panggrupong balagtasan pero hindi masyadong ginagawa. Karaniwan talaga ay tatlo lamang ang manunula. Una, yung dalawang magtatanggol na magkasalukot na panig, tinatawag silang mambabalagtas. So si unang mambabalagtas at si ikalawang mambabalagtas. So si mambabalagtas A at si mambabalagtas B. So nire-represent ni mambabalagtas A yung isang panig, then si mambabalagtas B naman ay pinapresent niya yung pangalawang panig. So meron silang tagapamagitan o hindi naman tinatawag na referee pero parang taga-neutralize ng mga pangyayari, ang tawag sa kanya ay sila kandiwa. So kadalasan daw, ay may hiwalay na hurado na nagpapasya kung sino ang mananalo sa isang balagtasan. At may kultura pa na ang mga hurado do ay dapat magkakahiwalay para hindi sila maimpluwensyahan ng isa't isa. So, tindig naman ang tawag sa oras ng o panahon na ibinibigay sa isang mambabalagtas upang maghahayag ng kanilang mga punto. So, yung tindig parang rounds. So, halimbawa, sinabi sa'yo, tatlong tindig lang. Ibig sabihin, tatlong ideya lang yung pwede mong ibigay. Tatlong chance lang yung pwede ibigay sa'yo para ikaw ay magpahayag ng iyong opinion. Okay. So, ngayon tignan natin o talakayin natin. So, yung isa sa mga halimbawa ng balagtasan, bagamat hindi ito naisulat noong panahon ng mga Amerikano, pero tinataglay ng balagtasan ito yung mga elemento ng balagtasan noong panahon ng mga Amerikano. Okay. So, pamagat ito ay sinulat ito ni Professor Patrocino Villapuerte. So, aling kaugalian ang dapat na panatilihin? So, ibig sabihin, meron siyang paksa. So, tandaan din natin yung paksa dito ay karaniwan dapat opposing. Ibig sabihin, dapat talagang pagtalunan. May magkapantay o halos magkatimbang na side. Hindi pwedeng sa umpisa pa lang alam na natin kung sino yung tama at mali. Ibig sabihin, parehong may gustong sabihin, parehong may gustong ipahiwatig yung balagtasan. Okay. Okay. So dito, anong kaugalian daw ba yung dapat pamanatili? Hindi ba makaluma o yung mga makabagong kaugalian? So pakinggan natin mabuti yung balagtasan dahil mamaya o sa inyong assessment, yung mga punto rito ay inyong susuriin, ililista ninyo ano ba yung mga point na sinabi ng mga mambabalagtas. So basahin na natin. Okay. So sila kandiwa yung mauuna. So i-introduce nila, karaniwan in-introduce nila kandiwa yung mga kalahok, okay, yung mga mambabalagtas. So basahin ka na. Bago pa simulan itong balagtasan, ako'y bumabati ng magandang araw. Itong paksa na yun na pag-uusapan na uukol sa lahat sa kaugalian. Sa kaugaliang tatak Pilipino, ay alin nga ba ang pipiliin mo? Ang makaluma ba o ang makabago? Halina't pakinggan, dalawang magtatalo. Panig makaluma ang unang titindig upang ipagtanggol ang napiling panig. Ang hiling ko lamang sa tagapakinig, palakpakan sila ng buong pag-ibig. So ito na si Panig Makaluma. Nil-introduce siya. Okay. Tignan natin kung ano ba yung ginagawa ng unang tindig. So ano yung sinasabi? So dito karaniwan sinasabi lang yung side, okay, na yung pinapanigan. Okay, tignan natin. Magandang umaga, mga kababayan. Sa inyong harapan, ako'y nagpupugay. Ang aking pagbati, isang kaugalian kung makaluma matanda ng paggalang. Maging makalumay hindi kapintasan, bagkus ang katumbas nito'y karangalan. Sa kasangkapan man, antigo'y mahusay, habang nalulumay, lalong namamahal. So sinasabi niya yung side niya, di ba? So kahit daw makaluma, ito ay tanda ng paggalang. So hindi daw dapat pintasan kasi tulad daw ng isang kasangkapan, habang lumuluma, nagiging antigo, lalong namamahal yung presyo. So yung sabi ng Panig Makaluma. So bumalik ulit sila kandiwa. Ang titindig naman ay ang tumututol sa mga sinabi ng unang nagtatanggol. Panig makabago'y nagbibigay layon, lalo pat palakpakan ang isa sa lubong. So ito yung sabi ni Panig Makaluma. Ang alimang bansang hangad ay pag-unlad, mga pagbabago ang lagi ng hangad. Di ba't mga luma, yaong winawasak upang ang ipalit ay ang bagong hiyas.
So, ibig sabihin, sinasabi niya sa unang paragraph, sa unang stanza na ah, kung gusto daw natin ng pag-unlad, kailangan nating magbago, kailangan ng makabago. Binabago ngayon ang lahat ng bagay magmula sa damit hanggang sa sasakyan. Ang mga bahagi ng katawan, binabago na rin. Aba, pag-unlad yan. Ang kaugalian dapat makabago para makasunod sa tawag na uso, kilos at ugali ng lola at lolo. Dapat nang palitan ng unlad tayo. So, ibig sabihin, sinasabi naman ni Panag makabago sa unang niyang tindig, kailangan na raw nating magbago para umunlad tayo. Kasi ang pagbabago daw, ang pagiging makabago ay tanda ng pag-unlad at pagsunod sa uso. So, tumugon si Panag makaluma. Winawasak natin mga lumang bagay ay yaong masasama't hindi kailangan. Ang kaugalian habang nagtatagal lalong kailangan nating kabataan. Lahat ng sinabing mga pagbabago ay pawang material na gawa ng tao. Ang kaugalian ang isa puso mo at ang kabanalay mapasa sa iyo. So sinabi doon ni Makabago kanina ay mga kasangkapan lang. Pero ang pinag-uusapan kasi nila ay kaugalian. So sabi rito, dapat daw yung kaugalian isa puso ng kabanalan ay mapasa iyo. Okay, so tingnan natin yung sinabing meron pa pala sa kadugtong. Kaya marami ng mga kabataan ang nakalilimot sa magandang asal. Ang kaugalian kasing natutunan binabaliwalat kinalilimutan. Kaya't sumasapit itong Angelus time. Kapag sumasapit itong Angelus time, tignan mo't iilan, yaong nagdarasal. Paghalik sa noo at pagmamano man di na ginagawa nitong kabataan. So sabi niya, nung makaluma, nababaliwala na daw yung mga kaugalian na nakasanayan tulad ng pagdarasal, pag-Angelus time, paghalik sa noo, pagmamano. Yun na rin ginagawa ng mga kabataan kasi nakakalimutan na yung magandang asal. So pinupunto niya dito, pag pinanatili natin yung makaluma, mamanatili din sa atin yung kagandahang asal. Okay. So sasagot si Makabago. Bakit aasahan itong pagmamano? Ngayong ito naman ay hindi na uso. Mga pistang bagay, punahin mo, kaugalian niyang dapat nang magbago. Pag may pistang bayan, tayo'y gumagastos, pati ang naimpok, kanyang inuubos. Sa araw ng bukas ay namamaluktot sa dami ng utang, ay yamot na yamot. So, dito, pinupunto naman niya, di ba yung pistang bayan daw, o yung mga piyesta na lumang kaugalian, di ba ngayon daw, magarabo, bukas, namamaluktot, may utang. Okay. So, kaya't makabagong kaugalian na ang ating isipin sa tuwi-tuwi na ugaling luma na ay limutin na sana. Nasa makabago ang ating pag-asa. Ang kaugaliang makabagong tunay. Larawan ng lahing may patutunguhan. So, pinupunto niya ulit dito na kung may pagbabago daw ay kung may kaugalian, may bagong pag-asa. Kung may pagbabago isang bansa, may bagong pag-asa. So si Paring Makaluma, kaugalian makabago ang dapat panatilihin. Makabagong kaugalian. Makalumang kaugalian. So nagtatalo na may pagtatalo. Okay. So sabi nila kandiwa, at bago mag-init itong pagtatalo, ang kahatulan ko ay pakinggan ninyo. Ang kaugalian maging lumat bago kapwa mahalaga sa ating Pilipino. Kaya ang pasyo ko bilang nakandiwa, panig ng dalawa ay mahalaga kapwa. Maging makabagot, maging makaluma ang kaugali ay may hatid na biyaya. So, doon na nagtatapos yung balagtas. Kung makikita nyo kung paano siya tinapos nila kandiwa, so, tinimbang niya yung dalawang panig. Sinabi niya na kapwa ito mahalaga. Kung makaluma man o makabago, kapwa mahalaga sa mga Pilipino. So ibig sabihin, pagka sinapuso mo yung kaugalian, makabago man ito o makaluma, ito ay napakahalaga sa ating mga Pilipino. Kasi part kasi nating mga Pilipino yung pagkakaroon ng values o pagpapahalaga. Okay, so doon nagtatapos yung balagtas. Sana ay napansin niyo kung paano nagsimula at nagwakas, paano sinimulan at winakasan nila kandiwa yung balagtasan. Okay, kung ano-ano rin yung mga puntong tinalakay ng
at 3 o ng 2 mambabalagtas. Okay. So ngayon naman puntahan natin sa pagtukoy sa paggawa natin kasi sa inyong performance task gagawa kayo ng isang bahagi ng balagtasan. Itong balagtasan na gagawin ninyo, pwede siyang magbase sa mga opinyon o kaya naman ay magbigay kayo ng katotohanan at magbigay kayo ng opinyon. So pero bago yun, paano ba natin matutukoy kung ang isang pahayag ay katotohanan o opinyon? Okay. So may mga pagkakataon ng mga tao ay nagbibigay ng kanyang sariling opinyon o haka-haka sa mga paksang pampolitika. So tulad na lamang halimbawa ngayon, di ba, pag nakita natin sa social media, lahat ay kritiko na. Ibig sabihin, lahat ay may alam na sa ibang bagay kahit na hindi mo na pag-aralan, di ba, may say ka na agad at isang pindot lang, di ba, pwede mo nang sabihin kung ano yung say mo. No? Okay. So, sa mga paksang pampolitika o maging sa mga pangyayaring nagaganap sa lipunan o kahit sa pang-araw-araw na pakikipagtalakay. May pagkakataon din naman kailangan maglahad daw ng katotohanan. Lalo na halimbawa kung ikaw ay nagsusulat ng isang sanaysay, o kailangan mo nagpe-present ka ng mga datos, so kailangan katotohanan yung sabihin mo doon. Mahalagang mauri ang mga pahayag na narinig kung ito ba ay opinion o katotohanan. Ang mga pahayag daw na katotohanan ay kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. Ibig sabihin may sources o may sanggunian. Pero tandaan natin, ang sanggunian dapat mapananaligan. Ibig sabihin, dapat siya ay eksperto, dapat siya ay tamang sanggunian. Halimbawa, kung ang gusto mo ay expert opinion, halimbawa sa pandemya, dapat hindi ang source mo ay general ng militar, di ba? Parang walang hindi mapananaligan, lalo na kung pag-uusapan ay agham. So, siguro ang kailangan mo kuhanin ay isang epidemiologist, di ba? O kaya ay isang doktor para maging makatotohanan yung pahayag. Okay? Ang katotohanan ay mga impormasyon na maaaring mapatunayang totoo. Ibig sabihin, pinag-aralan siya kaya napatunayang totoo. Bihira itong magbago mula sa isang pinagmumulan ng impormasyon sa iba pa. So kahit i-counter-check mo sa iba pang impormasyon, tama, magkakaugnay o linear yung impormasyon. Ginagamitan nito ng mga salita at pariralang tulad ng batay sa, resulta ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, mula kay, tinutukoy na, mababasa sa at iba pa. Ibig sabihin, meron siyang pinaghanguan. At tandaan natin, dapat ang pinaghanguan ay isang tao, otoridad, doon sa paksa. Okay. Halimbawa, bakit sa librong X-Stress? Siguro ang nagsulat niyan ay isang psychologist, nakawawala raw ng stress ang pagtigil at pagtahimik ng 5 minuto bawat araw. Isa pa, ayon sa survey ng Kantar Media, so pinag-aralan ng Kantar Media, 6 hanggang 8 oras daw ang tinatagal ng mga Pilipino sa panonood ng television sa araw-araw. So, pansinin natin yung paggamit ng mga pahayag na batay sa, ayon sa, bilang pagpapahayag ng katotohanan. Okay. So, opinion, matatawag naman na opinion ng ang mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay sa mga totoong pangyayari. Sabihin, may totoong pangyayari, then nag-explain tayo dun sa totoong pangyayari base sa sarili nating perception o opinion, ang tawag natin dun ay opinion. Okay. Nag-iiba ang mga ito sa magkakaibang pinagmumulan. So, halimbawa ako, iba yung opinion ko sa opinion ng abang guro tungkol sa flexible learning system. So, magkakaiba kami ng opinion. Okay. So, kung minsan ay hindi maaaring mapatunayan kung totoo o hindi. Ginagamitan nito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking palagay, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin, para sa akin, sa ganang akin, at iba pa. Ibig sabihin, tumutukoy lamang ito sa iyong sariling opinion o perception. Okay. So halimbawa, sa palagay ko, magmamahal na naman ang bilihin. So siguro, halimbawa, tumaas ang inflation rate. So yung katotohanan ayon sa NEDA, halimbawa, National Economic Development Authority. So ibig sabihin, may otoridad na nagsabi na may inflation rate, tumaas ang inflation rate. So opinion mo, palagay mo, magmamahal na naman ang bilihin. Ibig sabihin, base siya sa katotohanan, pero opinion mo lang. Maaaring hindi mangyari o maaaring mangyari. So, ganang akin mahalaga talaga ang pananaliksik. So, siguro may nag-present ng kanyang papel o pananaliksik, then nasabi niya na, mahalaga talaga ang pananaliksik. So, pansinin natin yung paggamit ng mga pahayag na sa palagay ko o sa ganang akin. So, doon nagtatapos yung ating lesson para sa Module 5. So, ito ay pinaghalong balagtasan at katotohanan at opinion. Sa inyong performance task, gagawa kayo ng bahagi. Ibig sabihin, bahagi lang, mamimili kayo ng isa sa mga
side na gusto niyo, may paksa akong nilagay doon. Then, isang side lang yung pipiliin niyo, gagawa kayo ng tula for for stanza. Then, kailangan ninyong gumamit ng mga salita na pahayag o may pahayag na katotohanan o opinion. So, pwede niyong gamitan ng research yung inyong balagtasan, pwede rin naman mas magbigay kayo ng opinion doon sa inyong balagtasan. Okay. So, doon na nagtatapos yung ating paksa para sa araw na ito. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at yun lamang.